mag-aasawa na kinalulugan ng Panginoon. Si Jochebed at si Miriam na example ng mga babae na mayroong tapang at talino na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Ang next natin, si Deborah. Si Deborah na tinaguri ang ina ng Israel. Isa siyang propeta na direktang nakakarinig mula sa Diyos. Ibig sabihin, pareha sila ni Miriam, tinawag silang propeta sa Bible. Siya rin ang tanging babae na naging hukom ng Israel. Mula sa aklat ng Hukom 4:9, sinabi ni Deborah, "Kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang tatamuhing karangalan, pagkat si Sara ay ipapalupig ni Yahweh sa isang babae." Ito yung kwento ni Deborah na merong isasalakaying bansa. Pero hindi siya yung babaeng natakot. Sumama siya sa gera kasi tayong mga babae karaniwan, pag may mga kanyang gera or kaguluhan, sa bahay lang talaga tayo. Pero siya, hindi. Nag-lead siya. Buong tapang siyang sumali at nakinahok doon sa digmaan na yon. Tinawag siyang ina, hindi dahil sa pag-aalaga sa bata, kung hindi sa pag-aalaga ng buong bansa ng Israel. Kahit babae ay pwedeng gamitin ng Diyos para mamuno, magdesisyon at magtagumpay. Ngayon sa atin, sa mga kababaihan, kasi kapag babae ka, parang hindi ka lalaban, magiging sunod-sunuran ka lang, or wala kang karapatan na mag-complain. Pero pinapakita sa Bible, noon pa lang, binigyan na tayo ng pagkakataon, or binigyan tayo ng karapatan ni Lord na mamuno, maging matapang, at magkaroon ng paninindigan sa sarili nating pananaw. Huwag tayong papadala sa mga takot or kahihiyan. Next, si Ruth. Sino nakakakilala kay Ruth? Naomi. Siya yung manugang ni Naomi, isang Moabitang naging lola ni David. Ang kwento ni Ruth, yun yung namatay yung asawa niya, tapos kasama niya yung biyanan niya. Yung biyanan niya, sinasabi na uwi ka na sa bayan mo, sa sarili mong pamilya. Pero siya, naging tapat siya kasi, di ba, pag mag-asawa ka na, yung nanay ng asawa mo, nanay mo na rin. Pero tayo kasi, or kalimitan sa panahon natin ngayon, kapag naging biyuda ka, mag-aalaga ka ba ng biyanan mo? Yung buhay mo ba, ilalaan mo na lang sa pagmamahal sa biyanan mo, di ba? Kalimitan ngayon, maghahanap ka na ng bagong pamilya. Pero si Ruth, nanindigan siya. Sa Book of Ruth 1:17, "Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. Doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol. Kung tutulutan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan." So yun yung pinapakita ni Ruth doon, yung modelo siya ng katapatan na hindi bumibitaw kahit sa kahirapan. Kasi yung pagsama niya kay Naomi, hindi mayaman si Naomi. Si Naomi, marami siyang bayarin, meron siyang mga utang, pero pinili niya na samahan, damayan yung kanyang biyanan. Ganon yung katapatan ni Ruth kay Naomi, kasi meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Isa rin siyang patunay dahil hindi siya Israelita, isa siyang Moabita. Ibig sabihin, isa siyang Moabita, ang magiging lola sa tuhod ng Panginoong Hesukristo, kasi nga, di ba, lola siya ni David, which is si Jesus is galing sa lineage ni David. Kaya sana maging katulad tayo ni Ruth na merong katapatan, kasi doon sa katapatan na yon, nakikita ng Panginoon yung doon din mapapakita yung natin, pananampalataya sa Panginoon, na hindi tayo pipili ng madaling way. Doon tayo sa mahirap, kasi
kahit na mahirap, alam natin, yun yung tama at yun yung nararapat sa paningin ng Panginoon. Si Leia. Si Leia naman, ito kalimitan, ito yung kwento ng mga babae. Si Leia yung unang asawa ni Jacob. Siya yung unang asawa, pero hindi siya yung pinili. Hindi siya yung minahal. Hindi rin siya yung pinapansin. Sa Genesis 29:31, alam ni Yahweh na si Leia ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Siya yung larawan ng babae na kahit yung hindi pinapahalagahan pero nananatili sa side ng asawa niya kasi yung covenant ng marriage kasi nun sobrang halaga na as in hindi mo siya pwedeng sirain kasi yun yung first covenant ni Lord sa yung marriage. So kahit na hindi siya pinapansin, hindi siya pinapahalagahan, nananatili siyang nandun sa tabi ng asawa niya. Hindi naging hadlang yon para maghanap siya ng iba, matukso siya. Talagang nanatili siyang tapat sa asawa niya at higit sa tapat sa Panginoon. At dahil sa katapatan na yon, pinagkalooban siya ng Panginoon ng kanyang anak. Nakita ng Diyos at ginagamit niya ang mga hindi pinili para sa magandang plano at pinakamahalagang plano niya. Lagi natin tatandaan na kahit feeling natin hindi tayo pinapalagaan ng mahal natin sa buhay or ng mga tao sa paligid natin, hindi mahalaga yung hindi mahalaga yung trato ng tao sa paligid natin. Kahit na yung taong mahal natin, hindi basihan yung kung gaano nila tayo itrato. Ang laging mamumuna sa buhay natin is kung ano ba yung tingin at ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong mag-base sa hindi ako mahal nito, hindi ako nito, kaya ganito na lang ako. Hindi dapat maging katulad tayo ni Leia na kahit ano yung trato ng tao sa paligid niya, nanatili siyang matatag at tapat sa Panginoon. Kasi naniniwala siya na ang plano ng Panginoon ang mas mahalaga kaysa sa trato ng mga tao sa paligid niya. Maging matatag tayo at maging tapat. Next natin ito yung pinaka parang controversial din to na babae sa Bible, si Bathsheba. Sinong nakakilala kay Bathsheba? Siya yung asawa ni Uriah na sundalo ni Haring David. So dito makikita natin sa simula, mali na talaga kasi si Bathsheba ay merong asawa, si Uriah, na lingkod ni David, pero si Haring David ay nagkagusto kay Bathsheba. Sa unang hari, chapter 1, verse 30, nanumpa ako noon sa ngalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang magiging halili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. So bakit yung kwento ni Bathsheba na kung kwento to ngayon talagang na siya kung ikaw ay ang tawag nun, yung nangalunya, nangaliwa yun. Kung ikaw ay nangaliwa sa time ngayon, di ba? Kaliwat kanan na yung sa'yo, pagbatikos, pagja-judge, na parang ikaw mismo sa sarili mo, may hiya ka na, i-condemn mo na yung sarili mo. Pero ano ang pinagkaiba ng kwento ni Bathsheba? Kasi nung time na yon nagkaroon din ng kaguluhan sa kaharian ni Haring David na merong gustong pumalit na hari. Pero dahil nangako ang Panginoon, di ba, na ang anak ni Bathsheba na si Solomon, yung unang anak ni Haring David at ni Bathsheba namatay kasi yun yung naging kabayaran ng kasalanan nila. So nagkaroon siya ng panibagong anak na si Solomon na siyang pinakamatalinong hari sa bayan ng Israel. Nangako noon ng Panginoon na si Solomon ang magiging hari sa time ni David, pero nagkaroon ng kaguluhan. Pero sa tulong muntik nang i-give up ni Haring David yung hari doon kay
Yung isang gustong maghari. Salong. Sino yun pa? Salong yata. Basta merong hindi po. Basta merong time na yun na sinakop sila na merong maghahari. Pero dahil sa katapangan ni Bathsheba, naniniwala siya sa pangako ng Panginoon na yung anak niya ang gagawing kahalili na maging hari kay Haring David. Lumapit siya kay Haring David at pinalakas niya yung loob ni Haring David na bakit mo ibibigay yung trono sa iba, ang Panginoon mismo ang nangako sa atin na yung anak natin yung magiging next na hari. Hindi siya yung babaeng porket alam niyang may kasalanan siya, hindi na siya lalaban kasi nga idadaw niya na sarili niya. Pero siya yung babaeng may kasalanan pero naniniwala sa pangako ng Panginoon. So kahit siya ay naging makasalanan, pinaglaban niya yung karapatan ng anak niya, yung future ng anak niya, na ang Panginoong Diyos mismo ang nangako. Sana ganun din yung mga tayo, mga bilang babae or bilang nanay, or maging tatay rin na ipaglalaban natin palagi yung magiging future ng mga anak natin. Siya yung larawan ng yung kwento ni Bathsheba na nagsimula sa pagkakamali. Na yung pagkakamali mo ay pwede pa rin gumawa ng magandang plano ang Diyos. Kung nagkamali ka, mababaw, maliit, malaki, huwag mong i-down yung sarili mo kasi ang Panginoon, lagi nang inibabaw niya yung grace over judgment. So sa pagkakamali na yon, meron pa rin pwedeng maging magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Ang Panginoon na makapagbabago at makakatubos sa atin, pwedeng kamalian man at kahihiyan ay magiging magandang bahagi ng kanyang plano. Basta mayroon kang pagsisisi at pagbabago. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yung sarili mo. Hindi na yung sarili mo yung masusunod kasi alam mo pag sarili mo yung sumunod, talagang mauuwi tayo sa kasalanan eh. Pero pag binigay natin lahat ng pag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, ito yung maglalayo sa atin para makagawa ng pagkakamali. So si Bathsheba larawan ng isang babae na nagkaroon ng matinding kasalanan pero naniwala sa kaligtasan mula sa Panginoon. Next natin ay si Rahab. Siya ay taga Jericho. Ang kwento ni Rahab ay isa rin siyang babae na may-ari ng mga panuluyan noon sa Jericho. Kung di ba na-topic natin noon yung pag-ikot ng mga Israelita sa pader ng Jericho hanggang sa Magiba ito. Siya yung si Joshua nagpatuloy ng 2 spy sa loob ng Jericho. Di ba ikaw, kalaban mo yun pumasok. Anong gagawin mo pag may pumasok na kalaban, di ba? Magsusumbong ka na dun sa pinaka-leader nyo, pero siya hindi. Bakit hindi siya nagsumbong sa mga leader nila? Sa Joshua 2:11. Nagulat kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Hindi nagsalita or hindi nagsumbong si Rahab sa kanyang sa kanilang namumuno kasi kahit nasa loob sila ng Jericho, narinig nila yung mga himala, kababalaghan at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, narinig niya pa lang yung kwento kalimitan sa atin, to see is to believe. Kung hindi natin nakita, maniniwala ba tayo? Siya hindi. Narinig niya lang yung kwento, pero yung pananampalataya niya nandun na sa Panginoon. Kaya kahit na pinasok sila ng kalaban, alam nilang kalaban yun, hindi niya yun sinumbong. Tapos nakipagkasundo siya doon kasi dahil sa pananalig niya, pinagkatiwala niya yung buhay niya at buhay ng pamilya niya. Si Rahab ang pinakaunang hentil na napakinggan ang pananampalataya. Ibig sabihin yung hindi siya Israelita, pero narinig niya at naniwala siya. Dahil sa faith na yon, hindi lang siya basta naniwala. Gumawa din siya. Para siyang nagpapakita ng faith without work is dead. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya, kikilos ka Ibig sabihin anong ginawa niya dun sa faith? Pumilo siya, tinulungan niya yung mga spy na yon. Hindi lang basta siya naniwala na may Diyos nga, totoo nga yung Diyos siya. Meron siyang ginawa. Kaya sana tayong hindi lang mga babae, tayong lahat, hindi enough na naniniwala tayo. Dapat
lagi tayong merong gawa kasi kung ang faith nga naman ay nagre-resulta ng mabuting gawa. Dahil sa faith na yun, naligtas niya ang sarili niya at ang buo niyang pamilya dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Yun yung paulit-ulit na sinasabi sa atin. Hindi natin kayang iligtas yung anak natin, asawa natin, kung hindi sila makakakilala. So tayo, yung magiging way sana na makakilala yung magulang natin, kamag-anak natin na malayo, makakilala para mailigtas. Kasi kung hindi nila makikilala ang Panginoong Diyos, hindi natin sila dalhin. Kahit pa sabihin tayo ligtas, hindi natin sila madadala hanggat hindi natin napapakilala ang Panginoong Diyos sa kanila. Tatapusin ko muna po kay Hana. Wala na naman. Last natin si Hana. Siya ang pangalawang asawa ni Elkanah. Katulad siya ni Sarah na matanda na at baog. Sa 1 Samuel 1:11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin niyo ang iyong abang alipin at inyong kahahabagan, at bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ibibigay ko siya sa Panginoon sa lahat ng araw ng buhay niya. Si Hana yung nagdadasal, kung narinig niyo na yung kwento ng nagdadasal na walang lumalabas sa bibig, yung iyak lang siya ng iyak, yung parang gumagalo yung bibig niya, pero walang lumalabas na salita kasi siya yung larawan ng babae na ang lahat ng dalangin niya ay diretso sa Panginoon. Hindi siya tumatawag sa kung sino man, hindi siya yung pupunta sa kaibigan na eto yung problema ko, anong gagawin ko, ganyan-ganyan. O pupunta sa social media, magpo-post. Ayun, alam na lahat ng tao yung problema niya. Hindi naman kaya resolve ng kung sino man yung problema niya. Sana tayo maging katulad ni Hana na ang takbuhan natin ay diretso sa Diyos, hindi sa katabi, hindi sa kakilala, hindi sa social media. Siya yung larawan ng isang ina na tapat sa kanyang panalangin. Pinapakita ni Hana sa Diyos na nasa Diyos ilalapit ang lahat ng kasakitan na meron tayo dahil naririnig tayo ng Panginoon. At once na sumagot sa atin ng Panginoon, ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapupurihan. Kasi dun sa dalangin na yun ni Hana, na iniiyak niya lang sa Panginoon, hindi niya sinisigaw, hindi niya ipinagkakalat sa iba, diretso sa Panginoon, dininig yun ng Panginoon. Kaya tinupad niya yung kanyang pangako na ibabalik niya kay Yahweh ang lahat ng kapurihan. Kaya sana tayo ganun din, kasi pag tayo nagdasal nakakalimutan na natin magpasalamat, ini-enjoy na natin yung wish natin na natupad, yung kahilingan na natin na ay ito na ang saya, pero wala na yung kapasalamatan, hindi na natin naalala yung tao, yung Diyos na hiningian natin ng bagay na yon. Ay, yun lamang po at sa susunod ko na lang itutuloy. Praise God, hallelujah, Father God. Salamat po muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na may bahagi yung banal na salita, Father God. Nawa po na sa maiksing oras, Panginoon, na ito na aming napag-aralan, Panginoon, ay kainin sa aming puso, Panginoon, na hindi kayo namimili ng kasarian, Panginoon, na pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. At higit sa lahat, tapat kayo, Panginoon, sa mga lingkod ninyo, Panginoon, at tapat din, Panginoon, at sa inyo lamang umaasa. Father God, salamat po muli sa inyong tapat, pagiging tapat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa bawat isa at sa pantay na paningin para sa bawat isa. Muli po sa inyo po ang lahat ng pagulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Next time na po. Tawagan mo po yung mag-special number, yung mga bata. Ano ba pasalamat? Salamat. Hindi ka na dyan. Dali lang po meron tayo kaunti. Yung mga Birthday kasi, masaan siya Ray? Sister Tracy. Wala, ayun ako.
Mother's Day po. At nagpapasalamat po ako kasi tinuturuan niya po kami ng tama at mali po sa pag-aaral po namin at sa mga choices po namin sa buhay. Ayun na po. Thank you po. Happy Mother's Day, Ma'am. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Lagi niya po kami ginagabayan sa lahat ng oras. Lagi niya po kami binibigyan ng proteksyon. At ng mga biyaya po sa lahat ng oras. Lagi niya po kami hindi pinapabayaan. Yun na po. And Happy Mother's Day po kay Mama at Lola ko po. Kasi po, sila po yung nagpalaki sa akin ng bata po ako. And lagi niya po ako ginagabayan. And pinaprovide po ni Mami yung mga needs po para sa mga pagkain, gano'n. And yun lang po, salamat po. Amen. Happy Mother's Day nga po pala ulit. Happy Mother's Day po kay Mama. Dahil di na po kami pinababayaan sa mga desisyon po namin. Kasi po na kung magpapasaway po kami, lagi niya po kaming sinasaway ulit. Thank you po kay Lord kasi po pinagaling niya po si Mama sa sakit niya po. Ngayon po ay malusot na po siya ulit. Amen. Po. Mama, Shil, Happy Mother's Day. Thank you. Happy birthday, Mama M, Mama. Thank you po. Happy Mother's Day, Mama. Thank you sa nag-aasigaso ka sa amin kahit medyo kami pasaway ng mga kapatid. Thank you sa lahat sa pag-aasikaso kahit ang dami kang nag-aasikaso. Maliit pa kami thank you, Mama M, sa pagpapakain sa amin kapag wala si Mama kasamahan si Papa sa pag-aaral. Ako naman po na binabati ko po ang aking nanay ng Happy Mother's Day at mahal na mahal kita, ma, I love you. Diretso lang tayo, si Lord na bahala sa atin. At ganoon din po, sabi nga po sa mga bata, sabi nga po na igalang natin ang ating ama at ina. Lalo na po habang tumatanda sila, mas mahalin at igalang natin sila dahil sila po ang nagbigay ng buhay natin at sila naging instrumento para mabuhay po tayo dito sa mundo. Kaya patuloy po tayo magpasalamat hindi lang po ngayon sa lahat ng mga nanay dyan, kay Nanay Lilian, kay Sister Marilu, sa lahat po ng mga nanay natin kasi po talaga namang mabuti si Lord na binigyan po tayo ng magulang ng nanay na nakakasama po natin sila. Kahit araw-araw pwede po natin silang yakapin at batiin. Ganun din kina Sister Vanessa, sa lahat po ng mga nanay sa CCMC. Happy Mother's Day po at God bless po. Happy Mother's Day sa lahat. Lahat ng mga nanay nandito. Yung iba na walang anak na nanay dito, sila si Kambat ay Happy Mother's Day na lang sa kanila. Okay, so meron pa po tayong kung gusto pa yung meron pong magpa-testimony, Thanksgiving kay Lord, pwede pa po. Yan po, ako po nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na pag-iingat sa atin, lalo na po sa araw na magulang po natin. Papasalamat po ako kay Lord kasi hindi niya po tayo hinayan, lalo na po yung mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay. Papasalamat po ako kay Lord dahil hindi niya po kami pinapabayaan, hindi po sa family mo. Pinapag-pray ko po yung favorite ko po na lolo. Kahit malayo pa po siya sa amin, nakausap pa din po namin siya. Yung nakarang po na taon, tinanong ko po siya na, Lo, magsimba ka pa din, Lo, kahit natunta na. Sige po, meron pa po ba? Okay.
Praise God, hallelujah. Ako rin nagpapasalamat sa ating buhay ng Panginoon. Happy Mother's Day rin sa mga manugang ko. Kasi kanina maagang-maaga may bulaklak na akong natanggap galing kay Lia. At saka sa mga manugang ko doon sa buhay ni Ron sa Kaninueme. Amen. Hawig doon ng mga manugang ko. Supportive sila. Kaya napakabuti talaga kung makatagpo ka ng manugang na may pagmamahal sa mga magulang nila at saka sa mga bina nila. Amen. Kaya Praise the tulad Lord. sa glory kapag naglilingkod sa Panginoon ganon ang mga manugang. Kaya nagpapasalamat din ako dahil simula nung nagtinda ako, nag-iipon ako ng tigre 2020. Tapos nung nag-isang taon na, binasag ko na. Tapos inano ko, napakabuti ng Panginoon ka. Inuwag ko lang isipin pala no, kapag marunong ka mag-ipon, kahit pa paano magkakaroon ka rin ng kaunting na iipon na mapakinabangan mo sa oras ng kagipitan. Kaya nung binilang ko siya, umabot din siya ng 16 plus. Hindi ko lang yun pinansin. Basta inipon ko lang ng inipon, 20 pesos, kung may isang taon na. Kaya napakabuti talaga basta tayo ay matipid. Hindi man matipid na hindi nakakain. Basta sa pangangailangan lang talaga na necessary nating pangangailangan. Huwag sa mga iba-ibang pangangailangan na hindi naman sobra-sobra na, di ba? Kaya ganun talaga. Nasa Panginoon yan na kailangan din natin maging wise sa pinagkaloob ni Lord na konting halaga sa atin. Kaya to God be the glory sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Si God, hallelujah. Pagkaroon tayo magpasalamat sa Diyos natin na buhay sa ating pag-awitan. Naramdaman niyo ba na ang Holy Spirit ay kasama natin? Amen. Amen. Praise the Lord. Talagang tunay kasama natin ang Holy Spirit. Dahil baga tayo magsimula talaga, dapat ang ating hilingin sa Panginoon. Holy Spirit ay manguna sa ating talaga. Amen. Para sa ano man ang ating gagawin, pag-awitan man, sa mensahe man, ang Diyos talaga, ang Holy Spirit talaga ay nandun. Ikagayad ang bawat isa kung ano man ang kanyang kapunin sa harapan sa umagang tingin. Amen. Kaya na yun. Kaya pinupuri ko talaga ang Diyos sapagkat kung ano ating hinihiling na panalangin sa Kanya, talagang pinibigay talaga ng Panginoon, talagang tinutupan ng Panginoon kung anong mga hinihiling sa Kanya. Praise God, glory sa langit. Amen. Wala po ba magpapasalamat? Okay po, dadako po tayo sa special number. Kaya tawagan ko po yung youth. Nakanta daw po siya ng ano, Goodness of God. Pero wala siyang ano, minus. Sino yung manakapitan ng Christian? Higitalahan na lang kayo. Celebrate mo na bago. Pili na kayo. Celebrate na. For your mercy never failed me, and all my days I've been laid in your hand. From the moment that I wake up until I leave my hand, oh I will sing the goodness of God. Yeah.
goodness. Nakasalog ni Dimber. I love your voice. You have led me through fire, a dark as night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. But I have lived the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, now I will sing the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life will down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Bless the Lord. So my love is faithful. Amen. Amen. You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. Amen. Mateo 7:7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasuntan. Tumatok kayo at kayo'y bubuksan. Amen. Bert, kasama ka yata doon. Lahat na. Bert, lahat ka pa lang. Patala sila microphone. Doon sa krus
Panginoon, ikaw ang akakay. Kapatiran mo sa aking kinabubuhay. Panginoon, ikaw ang kailangan. Kailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa pusong at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang atayong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong kinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Galing na. Hangad ko lang ay magalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay magalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mangalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mangalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay magalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay magalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Mateo 7:7. Humingi kayo at kayo'y ibigyan. Humanap kayo at kayo'y mamasusuko. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Mateo 7:7. Para naman po susunod
Natawagan ko po yung mag-message si Pastor Jerry. Tumayo po tayo. Muli nating aniyahan ang banal na Espiritu upang tayo po ay kanyang puspusin at samahan. God, Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the winter also. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. God, Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. God, and thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Itawag natin yung magbabasa, Sister Erika. Sundan niyo po yung gospel na ating po. Yung sa akin. Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ang nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasaiyo ang Panginoon. Naggulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siyang tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam na ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan niya siya ng anghel. Salamat. Let us pray. Amang Diyos, aming pong pinasasalamatan, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong banal presensya ngayon, Lord.
Salamat po, Panginoon, na ang buhay namin ngayon ay nandito. Salamat sa bawat kapatiran doon na nagbigay ng panahon upang makinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo po kami sa mensahe mo na nabasa namin. Ikaw po ang siyang maparangalan, ikaw po manguna, ikaw po magtatanim sa puso ng bawat isa upang sa kayo, Lord. Ikaw ay patuloy po namin mapaglingkuran habang kami nabubuhay. Salamat po marami, Father God, sa iyo po pagbibigay na anointing sa iyong abang lingkod. Ikaw, Panginoon, siya kung maparangalan, ikaw magbibigay, Panginoon, ng katalinuhan at pag-unawa sa bawat nakinig. Maraming po salamat, Father God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Nakakapuna po tayo. Muli, Happy Mother's Day sa bawat nanay. Salamat sa Diyos, na yung pong ating topic ay may related din doon sa Sunday School. Salamat sa Diyos, sa buhay Sister El, na first time nakatayo sa Sunday School. Okay, so yun po yung mga matatapang na ina, handang magpagamit kay Lord. Amen? Hello? Yan po. So, okay, so ano po ba yung mensahe natin ngayon? Ito po, patungkol po ito. Ang pamagat po nito ay The Blessed Mother. Okay, so marahil karugtong din doon sa Sunday School, maaaring mabanggit din si Maria. At alam mo natin na maraming bayani dyan sa Bible, mga bayaning babae, kinilalang mga dakilang mga babae dyan sa Bible. Amen? At dito naman sa ating bansang Pilipinas, meron din tayong mga bayaning babae, maraming kababaihan na kinilala siyang mga bayani ng ating bansa. Meron ba kinalala bayani ng ating bansa? Magaling ka. Kabisado talaga siya ba? Sino ba yung mayroong araling panglipunan dyan? 10 daw yun eh. Gabriela sila, asawa ni Jigo silang yan. Si Gabriela sila. Medora Aquino, yan. Mga babae po yan. Marami po sila eh. No? Meron pong tinatawag na Teresa Magbanwa, Gregoria de Jesus, Jose Palyaris. Ang daming mga bayani na kinilala mga kababaihang bayani ng ating bansa. Sa Bible po, ay meron din pong katulad kanina, binanggit ni Sister doon sa Sunday School. Mga kababaihan po yan na nakilala ho at nilagay din sa history ng Bible ay mga kababaihan, meron po silang magandang istorya sa buhay. Okay? So, ang isa po sa tinawag na mapalad, pinagpala sa babaeng lahat ng kinugarian ay walang iba kundi si Maria. So, kung inyong papansinin, no, sabi po nga po dito, parang pampasko yung mensahe ito, Pastor, kasi parang pagsilang kay Jesus. So, hindi po ito pampasko, kundi ito po ay patungkol po sa isang modelong babaeng lingkod ng Panginoon. At katulad ni Maria, si Maria po ay tinagurian the Blessed Mother. Amen? Siya po ay the Blessed Mother. Siya po ay pinagpalang lubos ng Panginoon. Mapalad na babae o na ina sa lahat. Okay, so sa tingin ninyo, bakit kaya si Maria ang ginamit ng Diyos? Amen? Alam niyo po ba si Maria? Pwede sa panahon nila marami pong kababaihan noon. Pero bakit si Maria ang napili? Maaaring sabihin natin kung anong mga kadahilan. Pero ang isa pong bagay na makita natin bakit siya pinili ng Diyos. Sabi nga doon ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, isa ka sa kinalulugdan ng Diyos. Unang-una, siya po ay berhen. Amen? Berhen po siya. Pwede namang hindi berhen na gamitin ng Diyos. Pero bakit isa siya sa pinili na magsilang na isang tagapagligtas? Dahil berhen po siya. Ibig sabihin, mayroon pong katangiang si Maria ng kabanalan.
iniingatan niya yung buong niyang pagkababae. Hindi niya ito basta-basta ibinibigay sa kung kani-kanino nang hindi pa nag-asawa siya. Kita niyo yung history, sabi nga doon, nakatakdat silang pakasal, pero wala muna ugnayan sila ni Jose. Wala silang kontak muna. Pwede siguro na si Maria noon maraming nang niligaw sa panahon niya. Marami, alam niyo po yung mga lalaki, hindi naman lahat, may mga lalaki na gusto agad gamitin yung ganyang kasintahan pag nag-uo. Pero marahil si Maria na hindi ganun. Marahil si Maria ay may takot sa Diyos, meron siyang pinakamalapit na relasyon sa Panginoon. May banal siyang paggalang sa Diyos, pagkatakot. Namumuhay siya sa kabanalan. Kasi ang babae pong takot na magpagalaw, yan po ay meron pong dahilan niya na malalim, na hindi kasal. Hello? Iniingatan niya yung kanyang yung kanyang pagkatakot, yung virginity niya. Kaya marahil yun ang nakita ng Diyos sa kanya, na itong babaeng ito, talaga namang iniingatan niya. Sumusunod siya. Kasi nga sa panahon nila, pinapatay yung ganyan yung bang walang, hindi muna, yung mag-sex muna bago kasal. Bawal po yan sa panahon ng Israel. Salamat ngayon dahil kahit paano hindi. Although, yun ang standard ng Diyos hanggang ngayon. So, yun po ang isang magandang halimbawa. Bakit si Maria ang napili? Dahil po siya po ay may banal na paggalang sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagrespeto sa Diyos, at malalim ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Kasi nga, yun iniingatan niya yung kanyang pagkababae. Kaya siya ang napili ng Panginoon na gamitin bilang yung sinapupunan niya malinis. Kaya nga ang naging nasubrahan naman ng yung ating mga kababayang galing ito na tinuruan naman sinasamba na si Maria. Hindi naman dapat. Si Maria dapat tularan. Hindi siya sinasamba dapat. Si tao din naman si Maria. Kaya nag-asawa nga siya, may pamilya nga siya. So yun lang, nasubrahan ho ang kanilang paraan. Si Maria po ay tao din tulad natin. So ang kagandahan ng kay Maria, una, ang nakita ng Diyos marahil sa kanya, meron po siyang pag-ibig sa Diyos at meron po siyang lubos na pagpasakop sa Diyos. Full submission to God. Amen? Yung full submission sa Diyos, yung po isang bagay na bibigay lubos sa Diyos. Yung pong lubos ka nagpapasakop sa Diyos, yung pag gusto mo, pero alang-alang sa Panginoon, hindi mo gagawin. Amen? Yan ho si Maria. Napakaganda ng katangian ni Mary. Dapat si Mary ay isa ho sa idolo or isa sa modelo ng mga Kristiyanong kababaihan na dapat sundan natin. Yung kanyang full submission sa Lord. Mahalaga po. Yung kanyang buong pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ng Bible, ang umiibig sa akin ay siyang sumusunod sa aking mga salita. Hindi po kalahating pagmamahal sa Diyos. Kaya marahil noong panahon, maraming pagsubok siguro kay Mary. Marahil, pagbigyan mo naman ako, total boyfriend, girlfriend na kita. Ay, hindi pwede. Hanggat nito'y kasal. Kasi bawal po sa Panginoon yan. Marahil ganun. Marahil, ang kalalatihan, magkukulit yan. Hindi, kung mahal mo ako, ibigyan mo sa akin, Pasko ngayon. O di kaya, iba ngayon nangyari nga, ay, Valentine's ngayon, dapat yun ang regalo mo sa akin, na ganun mga kalalatihan. Pero siya nanindigan. So, hindi pwede. Kung ayaw mo ibigay yung gusto ko, break na tayo, sabi ni Maria, oo ba, ayaw mo talaga. Marahil ganun, nanindigan talaga siya, iniingatan yung kanyang virginity. Hello. Sa panahon natin yun, sa sandaang magpapakasal, siguro isa, dalawa virgin. Nakakalungkot sa panahon natin. Bihira na lang po ang sumunod sa yapak ni Maria. Amen? Marahil hindi. Alam, sa isang dang ikakasal, baka maswerte na kung mayroong 10 na virgin pa doon. Wala pang karanasan. At yung iba ang dahilan, ingatan ko kasi magalit, baka paggalitan ako, palayasin ako ni tatay o ni nanay. Pero iba po ang dahilan, kaya po ako nanatiling birhen dahil sa Panginoon.
Amen? Hindi sa yun ang magbibigay kaluguran sa Diyos na bawat pagpapasya ng tao ay nakakunik sa kalooban ng Diyos. Kaya napili siya rin. Maraming nakita, tinisting ng Lord ng babaeng ito. Bibigyan niya ng mga tukso. At talagang namibigan siya, manatili akong berhen hanggang hindi kami kasal ni Jesus. Eh di ba ngayon, babae nga, pag tinapos mo, i-break kita pag hindi mo bigyan gusto ko, ah. Sige na nga. Hindi man lang magsabi, hindi, break mo ako. Huwag lang akong i-break ni Lord. Di ba? Napakaganda sa pandinig ng Diyos na ang dahilan mo si Lord. Amen? Hindi yung kasi si mama masyadong masungit. Bawal yan. Ako, yung lolo ko, yung lola ko, ako. Hindi pwede. Alam mo, pinaka-number 1, yung sabihin mo, ayaw ni Lord kasi yan. Di ba? Nalulugod si Lord yung ganong mga attitude, karakter ng tao. Lalo sa babae. Kaya si Mary, siya yung napili. Maraming pagsubok ginawa ng Diyos kay Mary. Marahil, tukso. Pero nanindigan si Mary, manatili akong berhen. Kaya napili siya. Talagang mapalad si Mary sa lahat ng babae. Bakit yan? Siya po yung magdadala ng tagapagligtas natin. Amen? Kaya nga tinagurian siyang ina ni Jesus. Ang problema, yung iba naman, ginawa siyang ina ng Diyos. Hindi po siya ina ng Diyos. Pag Diyos ang pag-usapan, ang Diyos po ay spirit. Hindi siya isinisilak. Si Jesus, yung physical niya, yun yung isinilang. Pero yung spirit ni Jesus ay God yun. Kaya pag Diyos ang pag-usapan, hindi mo pwede sabihin, ina ng Diyos. Wala pong ina ang Diyos. Noong po isang linggo, nanonood ako ng meron akong napuplat na nangangaral, meron daw ina ang Diyos. May God the Father, meron daw God the Mother. Naku, isang Koreano, ang laki ng simbahan nila, naku po. Di sinubaybayan ko, meron pala Diyos ina. Grabe naman. Dami rin nakikinig. Dahil may mga patayan sila, hindi naman itinan na ina pala na doon, spiritual na ina, hindi naman yung ginagamit nila, hindi naman yun. Kaya kung maililigaw talaga tayo, wala pong Diyos ina, Diyos Ama na, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan binabanggit ng Bible. Walang Diyos ina. Maging si Mary po ay napakabuting kalooban ni Mary. Iniingatan yung kanyang reputasyon, yung kanyang buong pagkababae. Kaya po siya ginamit. Meron po siyang full obedience to the Lord. Amen? Meron siyang buong pusong susunod sa Diyos. Ito yung katangian ni Maria. Handa siyang magdusa. Handa siyang harapin anumang sitwasyon alang-alang sa pagkatawag sa kanya. Diba? Hindi po biro yung pong buhay na ginampanan ni Mary. Biro ba yun na pag nalaman ng kababayan niya na siya ay buntis na hindi pa nakasal, papatayin siya. Kasi bawal po yan doon sa batas ng Israel na nabuntis ka hindi kasal, papatay ka hanggang sa mamatayan po ang batas doon. Pero hindi natakot si Mary dahil alam ng Diyos niya ang nagutos at alam niya naman sa sarili niya na hindi pa siya nagalaw. Amen? Kaya ganun siya ka lakas ang loob na panindigan ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Isang halimbawa po yan na isang magandang mapalad at pinagpapalad ng Diyos na kababaihan. Iniingatan niya yung kanyang pagkaberhen at kanyang relasyon sa Diyos. At naging submission po siya sa Panginoon. Submissive. No? Kaya nga sabi nung ito Panginoon, sabi sa Lucas 1, ang sabi sa Lucas 1, ano ang tugon niya sa 1:38? Ito po yung tugon ni Mary. Sa 1:38 ng Lucas, ito po yung tugon niya. Sumagot si Maria, ako'y alitin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Talagang talagang submissive siya sa Diyos, tinanggap niya yung pong nais ng Panginoon sa buhay niya. Meron po siyang katangian na gano'n. Pangalawang katangian meron siya is faithful and humility. Yung pagiging tapat sa Diyos at yung pagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya naman napili siya, nandoon yung katapatan,
dahil sa kabila ng kanyang dinaranas na suffering. Alam niyo po, ang buhay ni Maria, hindi po siya madali. Bakit? Hanggang sa pagkamatay sa cross ng Kalbaryo, andoon si Mary. Sino sa inyong mga nanay dito ang kaya nyo bang panurin ang anak nyo na pinaparusahan? Manonood kayo yung anak nyo. Minsan nga ang anak natin, pag may sakit, sinasabi natin, di ba, na sana ako na lang ang magkasakit. Huwag na lang yung mga anak ko, di ba, ganun tayo. Eh, how much mo hindi dinanas si Mary? Grabing sakit na makita niya ang kanyang anak ay nilalatigo, makita niya na ito ay sinampal, dinuraan, pinakot sa cross, pinutiyak, ang sakit bilang na ngayon. Pero kinaya niya ang lahat. Kaya naman si Mary ay grabe naman, sabi doon, siya ay babaeng pinagpala sa lahat. Amen? Hello. Isang bagay po yan na nagbigay sa atin, lalo sa mga kananayan ngayon. Maging modelo si Maria dapat sa buhay natin bilang mga alagad ng Panginoon. Hindi dapat siya gawing Diyos, but siya po ay dapat tularan ng mga kababaihan. Faithfulness sa gitna ng pagdurusa. Ayan. So, yun na ang nasabi ng Bible, ang isang katangian ang nais ng Panginoon, yung ating katapatan sa Diyos sa kabila ng suffering na maaari nating kaharapin. Manatili pa rin tayong tapat sa Diyos tulad ni Mary. Ginampanan niya ang kanyang mission na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alam niyo po ba mga kapatid, bawat sa atin ay may mission sa Panginoon? Amen? Handa po ba tayong gampanan sa kabila ng suffering? Diba? Minsan, nakala natin kapag tayo po ay ginamit ng Diyos, ganun lang yun. Hindi natin alam, may mga suffering din tayong may encounter. Kaya dapat manatili din tulad ni Mary, kanyang pagiging ina, ginampanan niya yung pagiging mabuting ina hanggang sa dulo ng buhay ng kanyang anak. Ganon ang katangian ni Mary na sa ating panahon. Hindi ko po alam sa ating panahon kung meron pa bang Maria ngayon sa ating panahon. Sana mga dalagindi, gawin ninyong ehemplo sa buhay ninyo si Mary. Huwag kayong magpagalaw sa boyfriend ninyo hanggat di kayo kasal. Yan ang si Mary. Ngayon po, ako po, tanggap na ng lipunan ngayon yan. May 2 ng anak, 4 na anak, 5 anak, bago magkasal. Tanggap na po kayo ma-open dahil lahat naman tayo ganun karamihan ganun Hindi naman ako accepted dyan Halos karamihan. Pero po si Mary, iba siya. Bihira na lang ngayon na ikinakasal na virgin pa yung babae. Mga aral ito, lalo doon sa mga kabataang babae. Kayo, huwag kayong basta-basta makipag ibigay agad yung gusto ng mga boyfriend ninyo balang araw. Gumaya kayo kay Maria. Ingatan ang buo ng pagka-babae. Dahil yun ang ikinalulugod ng Panginoon. Amen? Huwag kayong gumaya sa iba na parang laro-laro na lang yung ganyan. Laro-laro na lang. Mga ilang edad pa lang, buntis na. Ano ba yan? 14, buntis na. Ano ba yan? Bakit ganun? Ito yung mga bata na walang pagkakilala sa Panginoon. Walang pagkatakot sa Panginoon. Malaking kasalanan ang makikipagtalik sa hindi mo asawa. At hindi mo kasal, mabigat po yan sa Panginoon. Mga kapatid, na parang okay lang sa atin. Amen? Pero yun po, isang halimbawa ng isa, pinagpalang ina, si Mary. Hindi dapat nagmamadali. Mga bata ngayon, naku, bihira ngayon ang tumutulan. Maraming sumasamba kay Maria, pero hindi nila nilalakaran ang ugali ni Mary. Naniwala kayo? Ang daming sumasamba kay Maria, pero hindi nila tinutularan yung kabanalan ni Maria. Nulumuluhod, dumadalangin, pero hindi nila inalam kung ano ba si Mary. Sumasamba kay Maria, nakakalungkot, puro tato.
babae pa naman na marami ngayon mga kababaihan, puro tato. Mga kababaihan, lasinggo, lasingga. Sumasamba kay Mary. Mahal nila si Maria. Hindi nila tinutularan ang buhay ni Maria. Dapat kung ikaw kumikilala, ginawa mong modelo si Maria. Hindi lang yung hahangaan mo siya. Dapat tularan mo kung paano siya namumuhay. Nakakalungkot na yun. Grabe, mga bata pa rin may mga tattoo na. Puro lang mga babae. Nakita ko sa Facebook, yung katawan ng balot ng tattoo, babaeng tao. Hello. Huwag kayong gumaya, lalo mga kabataang kamunsibol ngayon. Maraming ano dyan sa Facebook, social media, na masamang ehemplong mga kababaihan. Maraming humahanga, maraming tagasunod, maraming followers. Babae, puro tattoo. Nasaan si Mary ngayon sa panahon natin? Bihira na lang. Kahit sa church, bihira lang ang nanindigang maging Mary. Napagkasal nila, buo pa rin yung kanilang pagkababae. Bihira na lang ngayon. So mapalad, yung katulad ni Mary na iniingatan yung kanyang pagkabirhen. Hello. Hello. Yung nakatangian ni Maria kaya kinadurian siyang babaeng pinagpala ng Diyos. Iniingatan niya ang kanyang buong pagkababae. Alang-alang sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi baling sabi siguro ni Mary, hindi baling mawalan ko ng boyfriend, huwag lang si Lord mawalan sa akin. Grabe no, yung pagmamahal ni Mary sa Diyos, grabe. Ay napili siya, nakita sa puso niya. Tayo ganyan ho, tayo kahit lalaki tayo, pag nakita ni Lord na may challenge, pinangawakan mo si Lord, hindi ka nag-give up para kay Lord, nalulugod ang Panginoon. Kaya pa si Mary, sabi ko, naging kalugod-lugod si Mary sa Diyos dahil ganun siya manindigan. Hindi niya basta isinusuko yung bataan. Hindi siya kayang takutin ng mga boyfriend niya. Marahil, i-break kita. Sige, wag lang ako i-break ni Lord. Grabe yung pagmamahal niya. Kaya umiral kay Mary kasi, ang umiral kay Mary, yung salita na ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Amen? Isa po yung sa nakita natin na si Mary ay gano'n. Inibig niya ang Diyos higit sa lahat. Kaya nakapabuhay siya gano'n. Iniingatan yung kanyang pagiging virgin. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Ngayong ating panahon ngayon, sana meron namang mga Mary din sa ating mga lingkod ng Panginoon. Dapat tularan natin si Maria sa kanyang pagiging masunurin sa Diyos. Mga kababaihan, ang nanay hindi madali ang buhay. Tama? Mga bata, dapat lagi niyong pinasasalamatan yung inyong mga ina. Dahil ang buhay ng ina, maraming tungkulin sila na hindi nagagampanan ng kalalakihan. Niwala kayo mga bata? Ang mga babae, grabe yan. Multi-skilled yan. Grabe ang tungkulin yan, nagsasaing yan. Nagluluto, cook yan, naglalaba, naglilinis. Ito yan, bawat skill nila, sa sahuran mo yan, ang laki ng sahod niya. Sino ba yung maglalaba, magkano sa buwan ng tagalaba? Eh, tagaluto, yung cook, magkano sa buwan tagaluto? Taga-alaga ng mga bata, magkano sa buwan ng pag-alaga ng bata? Kapag bawat skill nila, sahuran mo monthly, ang laki. Ihatid pa sa school, babysitter. Doon pa lang sa sila pupunan ng tiyan ng mga ina. Siyang na buwan na kayong dinala. Kayong mga ina ninyo na sa tabi nyo ngayong mga bata, wala man, mahalin ninyo sila. Igalang dahil malaki ang kanilang ginampanan sa buhay ninyo. Mga bata, nahilig ba kayo? Ganyong kamahal ang inyong mga nanay. Huwag niyo silang labanan dahil malaki ang sakripisyo na ginawa nila sa inyo. Doon pa lang sa pagpapanganak, biak yung kanilang iyan. 50-50 ang buhay nila pagka inilabas. Tapos paglabas mo, lalaban ka.
Biruin mo yung mga bata, ganun, grabe lumaban sa magulang. Minsan pinapatay ko yung magulang. Bakit ganun? Walang takot sa Panginoon. Mga nanay, napakapalad ninyo. Alam mo kung bakit? Ang mga anak nyo ay nandito ngayon. At nakita nila yung halimbawa din nila ninyo sa kanila. Kasi dito magsisimula ang mabuting pamilya sa loob ng church. Dito magsisimula ang Maria paglabas sa bahay. Paglabas dito sa simbahan, magsisimula ang Maria sa buhay natin o sa buhay ng mga kababayan. Yung ugali ng isang nanay na masipag sa lahat. Dito po yan. Pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, isisilang niyo yung bagong Maria. Bagong ikaw. Yung dati mo, wala na yun. Kaya nga sinatawag na born again ka na. So babaguhin ka na. Binago ka ng Diyos mga nanay. Di susunod yung mga anak. Hindi po kamo tayo nagkamali nung unang panahon buhay natin. Wala na tayo. Hindi po. Nung ikaw makakilala sa Panginoon, bibigyan ka kanya ng bagong identity. Ikaw ay mabuting ina. Amen? Simula nang makilala mo si Jesus, katulad ka na rin ni Maria. Naging maingat ka na sa iyong pagkatao. Dahil ikaw ay katulad na ni Mary, handang sumunod sa Diyos sa kabila ng lahat. Mga nanay dapat halimbawa, tularan. Mga nanay na masipag sa lahat ng gawain. Maraming nanay na ganyan masipag, dapat tularan ng mga anak yan. Masipag sa gawain, sa bahay, maging sa church. Meron po mga nanay na hindi naman masipag sa gawain sa church, sa bahay, masipag. May mga ganun. Pero ang isang nanay na kakahangat dapat tularan, masipag na sa bahay, masipag pa sa church. Masipag pa pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? Aanin mo yung masipag ka ng gusto, pero pang-sanglibutan lang. Amen? Marami po kababayan ngayon na masisipag, maghanap buhay, magpayaman, marami. Pero wala naman silang sipag pagdating sa Panginoon. Ayaw mag-church, ayaw magsimba, ayaw magbasa ng Bible, ayaw mag-pray, pati pagdarasal, tamad. Paano tutularan ng mga anak ng mga nanay na yun? Kaya kayo po, mga anak nandito ngayon, may mga nanay ngayon, napakapalag ninyo. Dahil may mga nanay kayo, unti-unting pinabago ng Panginoon. At sumasalamin na sila kay Mary. Nanay na mapagmahal sa mga anak. Mga nanay, mapagmahal po ba tayo sa ating mga anak? Dapat lang. Dahil sila po ay sabi ng Bible, sila po ay regalo ng Diyos sa atin. Alam niyo mga nanay, kung gusto po natin na balang araw, pag tayo tumanda at maging secure buhay natin, ngayon pa lang po, punuin mo ng pagmamahal ang iyong mga anak. Pagdating ng panahon, ibabalik nila yung pagmamahal na tinanim mo sa kanila. Pero kung puro galit at bulyaw at ugali mo hindi maganda sa mga anak, isang araw babalik din nila sa iyo. Kasi yun ang nakita nila, hindi mo sila minahal. Alam niyo, may mga nanay dyan na nandyan sa pinapaampo na lang. Dahil sila marahil nung sila'y bata pa, naging malupit sila sa kanilang mga anak. Maaari. May mga anak mapaghiganti. Lalo kung hindi sila naturuan ng salita ng Diyos, gaganti at gaganti. Paglaki ko, may mga nanay pababayaan na. Mga tatay, doon sa paaampunan. Bakit? Hindi sila naging magandang ehemplo sa kanilang mga anak. Amen? Kaya kung gusto natin na pagtanda natin, meron tayong mga anak na malalapitan, mahalin natin sila, turuan na magagandang asal at makadiyos na pamumuhay. Makakatiyak ka sa pagtanda mo, hindi ka kakalagkanan. Bakit? May pundasyon na meron mang sa kanila, na itanim. Sabi nga ng Bible, kung ano itinanim mo, yun ang alihin. Kung ikaw ay masungit masyado at maano sa iyong mga anak, babalik yan. Mahal mo yung ibang tao, pero anak mo, napakabaksik mo, pwede ba yun? Dapat mamahalin natin yung ating mga anak. Magpakita tayo ng magandang halimbawa sa ating mga anak. Sa salita, gawa. At gayon din sa pananamit, mga nanay,
Ang aking payo, ang inyong mga bata, huwag yung sanayin sa mamahahalay na kasuotan. Alam niyo kung bakit? Ma-adapt na nila yan hanggang paglaki. At sanay na sila magsuot na ang iksi. Kasi bata pa lang, hinubog na. Yan, maganda yung mga kasuotan na tago yung ano. Kahit sa loob ng bahay pwede, pero kung lumabas sila, dapat balon sila. Yan yung mga forma na pang-Maria na forma. Alam mo, ang Israel, mata lang labas sila. Sa Israel, mata lang ang labas. Kita nyo masalubong dyan sa Muslim, mata lang ang labas. Yan yun ang kasuotan nilang Mary. Gusto nyo ba yung ganun tayo? Maganda sana, walang rape. Alam niyo bakit logana pang rape? Dahil ang mga kababaihan halos maghubad na. Dinidispray na harap-harapan. Ay yung mga kalalakihan ng mga manyakis, hindi na makapagpigil. Nagre-rape na pati bata nire-rape. Kaya tayong mga nanay at mga anak niyo ingatan niyo sa pananamit. Magpakita din kayo ng halimbawa ng pananamit. Kung kayo mahalay di panamit, gagayahin kayo ng mga anak ninyo. Kaya malaki ang responsibilidad din natin mga nanay. Alam ko mga nanay ay maganda po halimbawa sa mga anak. Dapat pasunurin natin sila. Pakita natin yung sipag natin sa gawain sa Panginoon. Pakita natin sa kanila kung paano ka nag-pray. Nakikita ka ba nila nagbabasa ng Bible? Sabihin mo, anak, magbasa ka. Sabihin mo, ikaw nga, hindi babasa eh. Hello. Ganun yung, kung gusto mong sundan ng iyong mga anak, ipakita mo yung halimbawa, nagbabasa ka, nagpipray ka. Pero hindi ka ba nagpipray, sabihin mo sa anak mo, magpray ka bago matulog. Hindi ka ba nagpipray nanay eh. Kaya walang magandang halimbawa. Kaya ang mga Maria, magsisimula po yan sa relasyon kay Jesus. Kaya ikaw, mga nanay nandito ngayon, ikaw ay tulad na ni Mary. Handa ka na lumakad. May kabanalan, natandang magsakripisyo. Sangalan din ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Number 4, nagbibigay halimbawa. Tama po yun. Last na lang po, hindi naman siya mahaba tayo ngayon. Nanay na marunong ito po mabigat din. Maano din ito kailangan. Nanay na marunong sa pananalapi. Mahalaga din po yan mga nanay. Bakit napunta doon? Kasi ang nanay mo, mabigat ang responsibilidad. Pagdating sa financial, ang nanay ay nagbabudget. Naku, pag yan ay mali, yung kanilang budget ay mahirap. Naku, nakakaburido yan. At may mga nanay na hindi mo marunong mag-handle ng pera. Si tatay naman naghanap buhay, magbigay mo sa nanay, magulang ka, ilang araw ubos na. Okay, hindi marunong mag-handle ng pananalapi. Dapat mga nanay, marunong din mag-handle. Kaya nakahawak ng pera, sasabihin nyo, kay Lord ito, then yung iba nito, paano ba ito mapaparami? Paano ba ito mag-multiply binigay ni Mister? Hindi yung, ito bibili ako nito, bibili ako gano'n. Imbes mag-isip ka paano mo ito mapamultiply. Paano mo ito magdadry. Mag-business ako kahit paano. Online o di kaya diskarte. Diba? Hindi maglugutom ang pamilya mo kung nanay kang marunong ka rin sa pananalapi. Yan yung mga babaeng napakagandang modelo. Amin po ba? Hindi wala. Kaya ganun po yan mga kababaihan. Napalad ang mga tao na kilala sa Panginoon, mga kababaihan, kalalakihan, dahil po ang sumasalamin dyan ay ang kanila po kagandang karakter, yan po ay naibibigay ng Panginoon. Katulad ng karakter ni Mary. Magre-reflect po yan sa buhay natin, relasyon natin sa Diyos. Naiingatan yung lahat ng aspito ng buhay natin. Amen po ba? Kaya Happy Mother's Day. Amen? Ipagpatuloy po natin ang pagiging katulad ni Mary. Dahil sabi ng Bible, kinalulugdan ng Diyos ang mga katulad ni Maria. Maging hanggang magpasakot sa Panginoon, hanggang maglingkod sa Panginoon. At ito pong, meron po akong talata na bago po tayo mag-conclusion, meron pong talata, 11, 27, 28 ng Mateo. Ito po yung sinabi.
11:27 hanggang 28 ng Mateo. Pakinggan nyo, napakaganda. Ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdadala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Wow! Hello! Di ba sabi, si Maria daw ay mapalad. Pero sabi ni Jesus, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ang tumutupad nito. So hindi lang pala si Maria yung mapalad ko, ikaw nakikinig ng salita ng Diyos at tinutupad mo yan, higit ka pa kay Mary. Amen? Yun po, kaya huwag natin sabihin na malayo kay Mary, hindi mo. Kapag nakinig ka sa aral ng Panginoon, then tinutupad mo yung aral ni Christ, higit ka pa kay Mary. Si Jesus mismo nagsabi nun. Amen? Ganun po yan. Kaya hindi mo natin pwedeng maliitin yung ating sarili. Higit pa tayo kay Mary kung tinatanggap natin ang salita ng Diyos at ipinamabuhay. Palakpakan natin sa Lord. Kayo po ay mawit pa sa inyo ating gitarista. Sige po, mawit kayo sa Panginoon. Waitin natin yung speed. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. My grace, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and strife. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Bali ba natin tinatawagan ko po yung mga kababayan dito, yung po mga nanay. Pag-pray ko po kayo. Dito po kayo lahat. Lahat ng nanay. Dito po kayo. Uy, nanay ka talaga. Iyaw niyan. Sa motor yung awit.
Marunong na ako magmotor. Nagmotor nga kami kanina eh. Mga bata, mga kapatid, i-extend natin ang ating mga kamay Walang sa mga nanay na ito na pinagparang lubos. lang kami. Katulad ni Mary, pinagparang po silang lubos. Sabi ng Panginoon, yung nakikinig niya ang kanyang mga salita at tumutupad dito at higit pa kanyang ina. Kaya mga ating pong ipanalangin sila na patuloy silang pagpalain ng ating Panginoon. Father God in heaven, narito ang mga nanay na ito, Lord. Napapasalamat po kami sa buhay nila, Lord. Kilala mo ang bawat isa nila, Lord. Napakapalad po nila, Lord, dahil nakilala po nila kayo. Tunay, Panginoon, ang kanila pong modelo na kanyang pagsunod sa iyo ay si Maria. Pahigit pa sila, Panginoon, kung sila'y namumuhay sa iyong mga salita. Basbasan mo po sila, O Lord, upang magtaglay po sila ng lakas ng pangmatawan, upang magampanan po nila ang tungkulin bilang ina. At yun din po ang kailang spiritual, higit sa lahat, basbasan mo po sila. Upang sa gayon, magbigay sila ng kaluguran sa paningin mo sa bawat magdesisyon po sila sa kanilang buhay. Bigyan po sila ng katapatang puso sa iyo at sa kanilang po mga may bahay, kanilang mga asawa. Maging tapat po sila sa kanilang mga mister. At sila po ay maging kuwaran ng kanilang mga anak. Basbasan mo po sila, Panginoon, lahat ng espiritu ng kanilang buhay. Pagpalain mo sila spiritually and materially, physically. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Happy Mother's Day sa inyong lahat. God bless you. God bless you. God bless. Sino? Okay. Dadaan po tayo sa operatory. Tawag ko po si Sister Christy. Lang, kano ang mabig. Amen, hallelujah. Ito po yung the best part na gustong-gusto ko yung giving. Kaso yung minsan po sa financial, alam naman ni Lord yun. Pero yung may bibigay natin na meron tayong masayang puso, yun po yung tinitingnan ng Panginoon na nagbibigay tayo ng bukal sa kalooban natin. Kagaya ng sabi po sa Colossians 3 verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Dahil tunay nga po na ang mga puso natin ay alam po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Basahin po rin natin ang nasa ating na 2 Korinto 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ang lahat po ng bagay ay galing sa Diyos, naniniwala po tayo doon. Kaya sa pag-offering po natin, ibigay po natin yung bukal po sa kalooban natin. At alam ko na sa maliit na bagay o malaking bagay, nakikita po ni Lord yun dahil siya po ang may likha ng langit at lupa at siya rin po nagbigay ng mga buhay natin. Amen po. Amen. Tayo po ay manalangin. Itaas po natin ang ating offering. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapagbigay, Panginoon. Pagpasensyahan mo na po yung kaunting nakayanan namin, Panginoon. Pero alam mo nga po yung mga puso namin, Panginoon, na binibigay namin to ng masaya, Panginoon. Nakarapat dapat, Panginoon, na ibalik, Panginoon, para sa bahay-sambahan mo, Panginoon, at magamit, Panginoon, para sa iyong salita, Panginoon. Minsan pa nga po pagpalain mo ang bawat isa na nagbibigay, Panginoon. At ang mga tao, Panginoon, na ginagamit po sa CCNC, Panginoon, salamat sa mga buhay nila, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, na nasa ibang bansa. Ganun din po yung mga nandito, Panginoon, yung pang-araw-araw, Panginoon, na
pakikibaka namin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa lahat, Panginoon. Tunay nga po na alam mo ang puso namin, ang mga kailangan namin, Panginoon. At sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat-lahat ng bagay, wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa halaga, Panginoon, na may ipon. At ganoon din po, Panginoon, sa bawat isa na nagbibigay, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na ikaw magbabalik nito, Panginoon, ang siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa biyaya pa lang ng buhay, Panginoon. Sa pagkakataon pa lang, Panginoon, na may hangin kami, Panginoon, sa umaga. Napakalaking biyaya na yun, Panginoon. Additional na nga lang po, Panginoon, yung mga material, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magdaragdag sa bawat isa na nagbibigay ng may kagalakan. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Magbigay ng may galang para sa Panginoon. Magbigay ng may galang para sa Panginoon. Purihin ng Diyos, pasalamat siya ng may kagalakan. Hallelujah. Nang may kagalakan. Hallelujah. Dadako po tayo sa closing prayer. Tatawag po si Sister Marie. Tumayo tayo. Dadako tayo sa ating closing prayer. Praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming banal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat, Lord. Sa oras na ito, natapos ang aming gawain, Lord, para sa iyo, Lord Jesus Christ. At ibinadalangin ko, Lord, na kasamang pagpakumbaba, Lord Jesus Christ, na ang narinig namin mga mensahe, Lord, ito ang aming gabay, Lord, na mamuhay, na naayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ. Lord, i-bless mo po, Ama, ang mga anak mo na dirito, Lord, simula na umpisa ng aming gawain hanggang sa natapos, Lord Jesus Christ. Gawin mo, Lord, na matabang lupa, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga narinig na salita, Lord, ay mabuhay ito sa aming puso at isipan. Lord Jesus Christ, wala kami magawa, Ama, kung lakas sa aming buhay. Kaya ang lahat na kapurihan pa sa salamat ay ibinabalik mo sa tayo ng pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heaven. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy
itaas po natin ang kamay kay Lord. Aming Diyos, sa mapagpalang Diyos, kayo po ang Diyos na source na lahat ng bagay. Sa'yo po namin pinagkakatiwala, Lord, ng Espiritu ng aming buhay. Una, Lord, paspasan mo, dakilang Diyos, aming mga physical, Lord, upang magtaglay po kami ng kalakasan ng pangangatawan, upang mapaglingkuran po namin, magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Ganyan po higit sa lahat, yung ating spiritual na buhay, Lord, patuloy mong pasiglahin, patatagin, palaguin, upang ikaw, O Diyos, ay maparangalan, mapaglingkuran. Ganyan po, O Diyos, ang aming material needs, Father God, kayo po ang magpapala sa mga nagbe-business. Kayo po ang magpapalago, Lord God. Ganyan po ang walang trabaho, Lord. Ikaw magpaspas, bigyan po ng magandang trabaho. Ganyan po ang may mga trabaho, ikaw po ang patuloy magpaspas upang mag-increase din po ang kalansahan at alawan. Father God, paspasan niyo po kami sa lahat ng aspito ng aming buhay upang maging pagpapala din po kami sa iba. Ang hala naman, anak, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning, everyone. God bless you all. Samayan po tayo. Yung cottage prayer natin kay Sister Marilu mamaya 7 p.m. Thank you po sa lahat. Bigyan mo pa yung isa. Makakahiya ka. Pengi ako. Hoy, Jay, devotion na, Jay. Ay, saan kayo pupunta? Marvin kami. Buti naman. Kayo, dyan pa rin kayo titira.